Isang kakaibang phone na naman from Honor. Ito ay ang Honor X7C. Tara, try natin to. Hello, si Alvin, ang inyong tech guy at pag-uusapan natin ang isa sa mga bagong phone ng Honor, ang Honor X7C. Kung ngayon 2024 pagdating sa mga budget phone, ginagawa nilang pabilisan, palakasan, pataasan ng specs, ibahin nyo na naman ang Honor. With the Honor X7C, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang kakaibang ino-offer ng phone na to, kamusta nga ba siya versus other competitors, and kamusta ba ang presyo niya. Pero syempre, bago lahat, kung sakaling hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel, mag-subscribe by clicking the subscribe button below. Hit mo yung bell icon para ma-update ka sa mga susunod na videos, at kung sakaling makatulong sa yung video na to, i-like at i-share mo na rin. Ngayon, simulan natin syempre by unboxing the Honor X7C. Looking at the box kagad, makita nyo na ito pa rin yung typical Honor design natin. Nandyan yung render ng phone, white yung box, at yung contents ng kanyang box. Nandyan syempre ang kanyang compartment kung saan nakalagay ang kanyang SIM ejector tool, documents, at saka jelly case. Clear jelly case ang ginagamit ng Honor X7C. And then underneath nito ang inyong unit covered in protective plastic. And then finally, ang kanyang USB Type-C cable at ang charger. For this phone, hindi na sila nag-include ng wired earphones. Medyo nagtitrickle down na yung ganitong approach ng mga phone brands na wala na ring wired earphones kahit sa mga mas mabababa or mas murang model nila. Dito naman tayo syempre sa design na mismo ng Honor X7C. And looking at this phone and comparing it doon sa kanyang previous model, masabi natin na meron tayong mga changes na nakuha. Unang-una dito sa back design niya, meron na kayo ngayong option for a leather finish, specifically doon sa color na meron tayo, which is forest green. Kung gusto niyo naman yung parang glass or plastic finish, makukuha niyo yan doon sa two other colors niya, which is yung midnight black o kaya naman moonrise white, na may pagka-pearly na geometric naman yung design. Looking at the design of this phone, masabi kong meron for each of us. Kung mahilig ka sa mga mas plain, kunin mo yung black, o kaya doon sa mas vibrant naman, kunin mo yung white, o kaya yung dito naman yung parang medyo kakaiba talaga yung leather back design ng forest green. Meron kong square-ish na camera setup dito sa upper left corner ng iyong phone na bago comparing to last year, and na-appreciate ko lang yung ganito pagdating sa mga phone brands na kahit yearly sila nag-update ng phone, at least may bago naman tayo nakukuha even sa design. Size ng phone, very similar siya to last year's model, and yung materials na ginagamit natin for the backside, again nga, leather o kaya plastic, and for the sides naman of this phone, gumagamit siya ng plastic material. Meron siyang powder finish, and dito sa right side ng inyong phone, makikita nyo ang kanyang lock button that doubles as a fingerprint sensor, and then ang kanyang volume buttons. Tapos dito naman sa top part, yung kanyang speakers, and then sa left side, yung SIM card tray niya na pwede for dual SIM o kaya isang SIM tapos isang TF card para meron tayong room para makapag-expand ng memory. Tapos finally, dito sa bottom part ng inyong phone, speaker grills, USB Type-C port, and then an audio jack. At least hindi naman nila tinanggal yung audio jack nila para sa isang phone at this price. At since nabanggit ko na rin, for the Honor X7C, gumagamit siya ng stereo speakers na meron namang good enough quality na audio, especially considering yung presyo ng phone na to. Hindi naman to bago considering na ganito din yung ginawa ng model nila from last year. Meron siyang up to 300% na volume na masabi kong malakas naman enough, pero hindi yung lakas na ina-expect ko from someone na marketed as 300%. Ngayon naman for the screen, meron siyang 6.77-inch na IPS LCD display. Isa sa compromise ng Honor X7C, gumagamit na lamang siya ng HD resolution display, lower than last year, na nakaka-surprise lang kasi dumadami nga yung phones na nag-offer ng higher resolution at this price. Kung sakaling manggagaling kayo sa phone na gumagamit ng Full HD resolution, baka mapansin nyo yung mas mababang resolution on this phone. However, kung manggagaling kayo sa isang HD resolution phone at naghahanap lang din kayo ng budget-friendly na option, hindi naman magiging deal breaker sa inyo siguro to. For the Honor X7C din, meron siyang 6,000 mAh battery capacity, and upon testing, nakakuha tayo ng mataas na result. Higher than other phones na tinest natin ngayon 2024, considering ng daming bumababa ng 60% after 2 hours lamang. Pero for this phone, above average siya. Medyo expected nga lang yung ganitong performance given na naka-HD resolution lang ang kanyang screen. So, hindi dapat ganun talaga katakaw sa baterya ang phone na to.
For the charging naman, meron siyang 35 watt na charging speed and inabot ng 1 hour and 40 minutes para ma-fully charge ang Honor X7C. Again, to be expected nga dahil mataas ang kanyang battery capacity and actually maganda enough ang performance na to given na other phones at this price point kadalasan mabagal talaga ang charging speed. Minsan inaabot pa ako ng 2 hours para ma-fully charge ang isang phone. Commercial muna tayo. Kung sakaling kapos ka sa budget, itry mo mag-home credit. Ngayong Pasko kasi gawin mo mas manageable yung mga gastusin mo gamit ang promo ng home credit, ang Todo Pasko promo. Makukuha mo na yung mga gadgets, electronics, appliances na kinakailangan mo at pwede mo makuha at 0% interest tapos pwede mo pang paabutin up to 24 months of installment. Syempre, mafe-free up nito yung budget nyo para sa mga salo-salo, outing, handaan nang hindi nagpapatong ng interest sa mga binibili nyo. Para magawa to, kailangan nyo lang i-download yung app na Home Credit. Pwede yan sa Android, iOS, and even Huawei App Gallery. Dito, pwede nyo ngayon makita yung mga details ng mga products na ma-avail nyo through Home Credit's Todo Pasko promo. Mabibigyan nyo na ngayon or mabibili yung mga kinakailangan yung gadgets at electronics para sa inyong mga minamahal ng, hindi isang bagsakang bayaran. Paalala lang to still be responsible with your purchases ngayong holiday season. Merry Christmas from me and Home Credit. Ngayon, isa sa mga unique feature ng Honor X7C ay ang kanyang IP64 rating. Unique to kasi kadalasan nakikita talaga natin to sa flagship phones. Minsan, meron sa mga premium na mid-range phones, usually mga 20,000 and above. Pero for a phone na under 10,000 pesos, ngayon lang talaga ako nakakita ng ganito. Of course, with IP64 rating, water and dust resistant na siya. Meaning lang nito kung harabas kang gumamit ng phone mo, mas panatag ka lang na hindi siya kaagad masisira. Kahit mabasa siya ng ulan, mabasa siya ng tubig, mabuhusan, or minsan kung dadali mo siya sa mga medyo madumi, maabo, or maalikabok na lugar. Dagdag pa nito ay ang additional na drop resistance ng Honor X7C, making it a good option kung ang habol mo talaga ay yung pang matagalan na phone. May specific market ang phone na to at mamaya i-discuss ko yan, pero syempre dun man tayo sa kanyang camera performance. Meron siyang 108 megapixel na main camera at 2 megapixel depth sensor and then an 8 megapixel front-facing camera. For this phone, wala na tayong ultra-wide lens na medyo nalungkot ako dahil kadalasan yun talaga yung hinahanap ko pagdating sa mga phone. At again, isa rin to sa magiging compromise nyo kung mahilig kayo mag-take ng mga ultra-wide shots. Ngayon, tinest naman natin yung performance ng camera na meron siya at masasabi kong good enough pa din ang kanyang performance. Again, considering nga na under 10,000 pesos ang phone na to, meron pa rin naman siyang magagandang qualities katulad ng sharpness at detail na nakukuha niya. Pagdating sa contrast lang, napapansin ko minsan medyo mataas yung kanyang contrast. So if ever na hindi ganun kaganda yung lighting, mahihirapan ang phone na to. Or if mataas and bright naman yung lighting, nagiging saturated yung ating colors. Ngayon kung titingnan nyo yung kanyang zoom photos, maganda pa rin enough yung kanyang quality. However, medyo struggling tayo minsan kapag lacking pa rin in light dahil napapansin ko na nagsosoften ang kanyang photos. Or nawawalan tayo minsan ng detail. With low light shots, I do suggest gamitin nyo talaga yung night mode para ma-improve yung inyong mga pictures dahil kapag lacking talaga tayo in light source, mahihirapan ang Honor X7C. Yung mga ganitong bagay naman normal for a phone at this price. As long as meron kayong magandang light source, kahit gabi pa yan, magagawa ng paraan yan ng Honor X7C. For videos, expected naman yung kanyang performance na nagiging shaky yung ating video. So make sure nyo lang na kung gusto nyo yung better quality talaga, huwag kayong masyadong magalaw or makulit when taking videos para lang mas ma-maintain yung kanyang quality. If gusto nyo itry ang content creation at gusto nyo ng higher quality videos pa, baka mas maigi na i-check nyo yung higher end models from Honor. Overall, pagdating sa camera performance, masasabi kong to be expected naman ang performance na kanya na-deliver, more on average to for a phone at this price. Moving on to chipset performance naman, gumagamit ang phone na to ng Snapdragon 685 na chipset. Gumagamit siya ng 8GB of RAM with 8GB of expanded RAM at saka meron pa siyang napakalaki na 256GB of internal storage. So masabi ko lang na pagdating sa memory, more than enough naman yung nabibigay sa inyo ng Honor X7C and upon testing yung kanyang performance with their benchmarks, nakapagbigay naman siya ng magagandang scores. Magaganda meaning meron tayong improvement from last year's model pero hindi naman revolutionary talaga. Syempre naglaro din tayo on this phone at nakakuha tayo ng matitinong results given nga lang na hindi tayo mag-high settings talaga sa ating mga laro.
Yung mga ganito, again, to be expected from a Snapdragon 685 na chipset and also from a phone at this price. For games like Mobile Legends, ideally nandun tayo sa high, hindi nag-ultra ang ating phone. And then for a game like Genshin Impact, nasa lowest settings tayo para makapaglaro tayo on this phone. Meron tayong mga occasional na stuttering, so kung gusto nyo na mag-competitive play on this phone, sana ibaba talaga natin ang settings natin for an even smoother gameplay. Finally, hindi naman nag-init ang phone na to kahit naglaro tayo ng matagal sa kanya. So ngayon 2024, mukha namang nakapag-adjust na talaga lahat ng mga phone brands pagdating sa thermal management ng kanilang mga phone. Hindi na tayo naka-encounter ng mga hand warmers na nagagamit ko dati. So ngayon sa lahat ng sinabi ko for the Honor X7C, para kanino nga ba ang phone na to? Sa halaga ng 8,999 pesos, hindi tumaas ang presyo ng Honor X7C versus sa kanyang predecessor. At isang magandang move to from Honor given na parang give and take ang kanilang Honor X7C. Meron tayong mga onting downgrades tapos meron tayong mga onting upgrades and extra features na nakuha on this phone na baka kakailanganin nyo. So huwag nyo siyang i-treat na parang upgrade talaga from the Honor X7B kung yun yung phone na tinitingnan nyo last year at hindi pa kayo nakabili, pero more like a variant na merong mga ibang qualities na na-offer. Mainly ay yung pagiging matibay at pangmatagalan ng Honor X7C. Again, given nga na meron siyang IP64 rating, mas panatag kayo kahit nga mabasa ang phone nyo o kahit madumihan siya, and also syempre yung drop resistance. Given din na meron siyang 6,000 mAh battery capacity at sa mas mababang screen resolution niya, mas hindi dapat masusunog kagad ang internals ng phone na to o mas mag-iinit, prolonging yung lifespan ng phone na to. Ideally, para sa akin, bagay ang Honor X7C kung ang habol nyo talaga sa isang phone yung pang matagalang gamitan at hindi nyo talaga kailangan yung high specs, yung fast specs from this price point. Given na meron kasi talaga mga phone available na makakapag-offer ng mas matataas na performance. Ang Honor X7C, masabi kong bagay doon sa ginagamit yung phone nila for business, for work, at habol nila yung ma-maximize talaga yung lifespan ng kanilang phone. Hindi nagmamatter sa kanila gaano kung ito ba yung may best camera, best screen, o kaya best chipset for this price point. Masyabol nila na kahit nababasa phone nila hindi ito masira, katulad na lang ng mga nagmamotorsiklo o kaya mga Lalamove or Grab drivers na kahit umuulan, kailangan talaga ginagamit nila yung phone nila. Bagay nito para doon sa mga magulang na naghahanap ng phone para sa anak nila na hindi pa talaga ganun kaingat pagdating sa mga cellphone nila. Yung isa pa para doon sa mga medyo mas mature na ang edad, kung saan hindi naman din nagmamatter yung specs ng phone nila, more ang habol lang talaga nila kahit mabasa or malaglag nila hindi kagad masisira ang phone nila. More on tibay talaga at katulad nga ng sinabi ko, kakaibang approach na naman from Honor na hindi nagpapaligsahan pagdating sa bilis or lakas or taas ng specs. May kakaibang feature na gustong i-highlight o i-offer. Yan ay ang Honor X7C. Hopefully nakatulong sa inyo ang video na to para malaman kung ito na nga ba ang phone na para sa'yo. Kung sakaling hindi pa kayo na-subscribe sa aking channel, mag-subscribe by clicking the subscribe button below. Hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos at kung sakaling nakatulong sa inyo ang video na to, sana i-like at i-share nyo na rin. Again, ako si Alvin. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.